Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kaagapay, kung ang love life mo ay parang nasa biyahe, nasan ka ngayon? Nasa express lane? Naka full stop kasi naka red light? Or mabagal ang usa dahil stuck sa traffic ng EDSA? Magandang araw, kaagapay! Kung nasan ka man ngayon, I hope na okay ka, safe ka, at masaya ang puso mo. Thank you at nandito ka ulit kasama ako. At nakikinig sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alam ko may mga Sabado na para sa gala, may mga Sabado din na para sa pahinga, at may mga Sabado din na para sa paggawa ng household chores. Yan, taas-taas kamay sa mga naglalaba tuwing Saturday at isa na ako doon. At syempre, meron din mga Sabado na nag-aasikaso tayo ng mga errands. At ngayong hapon nga, I'm glad na naisingit mo ang pakikinig dito sa kabila ng iyong busy schedule. At ako nga ang kasama mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, at welcome sa panibagong episode ng In Betweens. Shoutout na sa lahat ng mga kaagapay nating nakatune in. Kung ikaw ay nasa bahay, nasa biyahe, or kaya nag-aasikaso ng kung ano-ano, or tahimik lang na nagpapahinga habang tumatakbo ang oras. Nagmemeryenda ka ba? Or naka-earphones ka ba? Or naka-on lang kami habang nagpapahinga ka? Ano man ang ginagawa mo right now, i-share mo na dyan sa ating comment section. At syempre, hello din sa ating mga online kaagapay. Kung ikaw ay nakikinig via Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV o kaya naman sa ating YouTube channel, magparamdam ka naman at mag-comment ka na rin kung nasan ka at ano ang ganap mo ngayong hapon. At kung may extra second ka na rin, i-share mo na rin ang ating ongoing streaming, ang ating video para mas marami po tayong makapakinig ng ating kwentuhan ngayong hapon. And by the way, pwede ka rin makinig kahit saan at kahit kailan through febc.ph o kaya naman sa 702 DZAS mobile app. Meron ka na ba niyan? Dahil kung wala pa, mag-download ka na dahil libre lamang yan. Hanapin mo lang ang 702 DZAS mobile app sa App Store or kaya naman sa Google Play Store. At kung ngayon ka lang unang beses naparito or nakapakinig, kaagapay, welcome na welcome ka dito. This is your space at ang DZAS nga po ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Napapakinggan po sa buong Mega Manila, ilang bahagi ng Mimaropa, Central Luzon at iba pang lugar sa Ilocos Region. Kaya naman kung may kakilala ka dyan, may relatives ka dyan, sama mo na rin sila. Hikayatin nyo na rin sila makinig dito sa DZAS. Diba? Simple lang ito kaagapay pero bawat pakikinig, diba? Bawat pag-share natin ng ating himpilan isa tong paraan ng pagbabahagi ng gospel at salita ng ating Diyos. At syempre, pag-ibig niya sa bawat isa, hindi ba? Kaya naman, kaagapay, stay with us ha. Huwag kang maglilipat ng estasyon. In Betweens will be right back dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello ulit kaagapay at kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. At syempre, nandito pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, and welcome back to In Betweens. Kaagapay, ikaw ba yung tipo na yung tahimik lang, pero deep inside, may tanong na paulit-ulit bumabalik. Yung parang, Lord, kailan kaya ako?
Yung masaya ka naman sa friends mo, genuinely happy ka naman kapag may kinukwento sila about sa kanila mga love life. Pero pag uwi mo, may konting kurot, 'di ba? May konting kurot sa puso. Yung mapapangiti ka sa mga wedding posts, sa mga monthsary posts, yung mga surprise dates posts sa social media. Tapos biglang napapatanong ka or mapapasabi ka ng sana all. Or kaya naman, normal lang ba na gusto ko rin to? So kaagapay, ang susunod na kwento ay para sa mga taong marunong maghintay. Pero minsan, napapagod din. Para sa mga taong nagtitiwala kay Lord pero may mga araw na nahihirapang intindihin yung timing niya. Isang kwento ito ng longing, ng honest desire na mahalin at magmahal. At nagtatanong kung paano ba maging kontento habang wala pa yung hinihintay. So kaagapay, habang pinapakinggan mo ang kanyang sulat, baka mapansin mo, hindi lang pala ikaw yung nakaka-feel ng ganito. Kung ikaw man ay nasa season ng paghihintay, this space is for you. Kaya naman sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ng ating letter sender. Dear In-Betweens, itago niyo na lang po ako sa name na Charisse. Gusto ko po sanang mag-share kasi lately, to be honest, gusto ko na talagang magkaroon ng love life. Medyo nakakatawa siguro pakinggan, pero gusto ko pang maranasan yung pagmamahal at yung kilig ng being with someone. Pero minsan, napapaisip ako kung bakit yung mga friends ko madaling makapasok sa relasyon, tapos ako parang stuck. Hindi ko po alam kung mali ba yung nararamdaman ko o normal lang ba na minsan na ma-frustrate sa season na ito. Gusto ko pang matutunan kung papaano maging patient, how to trust God's timing at papaano maging content sa sarili habang naghihintay. Ano po ba ang dapat kong gawin sa season na ito at para maging ready ako? Please pray for me rin na magkaroon ako ng patience na maghintay sa tamang panahon para sa love life na nakalaan para sa akin. Maraming salamat po. So ayun, Charisse, thank you for trusting us sa iyong kwento at salamat sa tapang mo na magsulat at sa pagiging honest mo. And kaagapay, aminin natin, no? May mga season talaga sa buhay na gusto mo na. 'Di ba? May gusto ka nang dumating, ang tagal-tagal nga lang. 'Di ba? Wala pa siya. Yung gusto mo nang magmahal, gusto mo na ma-feel yung kilignes, gusto mo nang maranasan yung feeling na may nagchat-chat sa'yo ng good morning, good afternoon, good evening, kumain ka na ba, pauwi ka na ba, or ingat ka, yung mga ganyan, di ba? Yung mga nakakakilig na chat or texts sa'yo, nakaka-relate ka ba? At si Charisse, hindi siya nag-iisa sa mga tanong na yan for sure. Marami sa atin ang tahimik na nagtatanong kay Lord ng, Lord, bakit sila meron na? Tapos ako parang nakapos. Na-stuck ba? Or Lord, parang ang tagal dumating. Nidawan ko, na-stranded ba siya? Para ba siyang parcel na nasa Shenzhen Sorting Center pa? Or may mali po ba sa akin? Hindi po ba ako kagusto-gusto? Yan yung mga tanong na minsan nagpo-float sa ating mga isipan, no? Pero here's the thing, kaagapay. Hindi mali yung may desire ka na gusto mong magmahal. Hindi rin kasalanan na ma-frustrate, no? Sa paghihintay. At hindi ibig sabihin na kulang ka sa faith kapag napapagod ka sa Lord, kailan po ba? Minsan iniisip natin na ang contentment ay parang yung wala ka ng desire. Pero hindi siya ganon. Ang contentment ay yung may desire ka, pero hindi ka desperate. May longing ka, pero hindi ka nagmamadali. At may pangarap ka, pero hindi mo minamadali si God at yung timing niya. At ang ganda ng tanong ni Charisse na, how do I become patient? Or how do I trust God's timing? Pati yung how do I become ready while waiting? Kasi ang paghihintay pala, hindi lang tungkol sa oras Tungkol din yan sa paghahanda. Hindi lang siya yung parang, kailan ba darating? Asa na ba? Kundi ano ang ginagawa ni God sa akin habang wala pa. So kaagapay, baka itong season na ito ay hindi delay. Baka it's a preparation. Dito ka din develop ng Panginoon. 'Di ba? Preparation, ika nga ng iba.
Baka hindi ka pinaghihintay ni Lord para pahirapan ka, kundi para i-refine ka, i-prepare ka. Para kapag dumating na yung tamang tao, yung tamang panahon, buo ka. At hindi mo bitbit yung insecurity, hindi ka uhaw sa validation, hindi ka naghahanap ng mag-fulfill or parang magpupuno sa'yo, kundi handa ka na magmahal ng healthy. At Charis, nakakatuwa kasi you are praying na magka-patience, 'di ba? Ibig sabihin, hindi mo gustong pilitin yung timing mo dahil gusto mong ipagkatiwala kay Lord ito higit sa lahat. So kaagapay kung ikaw to, yung gustong-gusto na pero naghihintay pa. Ito ang reminder natin today. Hindi ka late, hindi ka rin napag-iwanan, at lalong hindi ka rin nakalimutan ni Lord. May ginagawa siya sa puso mo ngayon na magbibigay saysay sa yes na darating balang araw at sa tamang panahon. At dahil marami pa tayong kailangang pag-usapan dito on how to wait well at paano i-maximize ang season na mayroon ka with God, sandali lang tayo hihinto. Pagbalik natin, hihimayin natin yan. Kaya naman kaagapay, stay with us. In Betweens will be right back dito lang sa 702 DZAS.
Hello ulit kaagapay at kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, nandito pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Taboa, and welcome back to In Betweens. And today nga kaagapay, pinag-uusapan natin paano ba i-maximize ang season while you are waiting for your the one. Napakaganda, the one. Pero kaagapay in the Bible, kung maalala natin, may isang simple pero mabigat na panalangin sa Psalm 90 verse 12. Ang sabi, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." To number our days. Napakaganda, no? Yung sinasabing to number our days dito is hindi ibig sabihin na parang bilangin kung ilan pa yung natitira. It means to live each season with intention. Because life is short, di ba? Napakaikli ng buhay, yes. But more than that, napakahalaga ng bawat segundo at oras ng buhay natin. So the real question is not, bakit wala pa? But rather, Lord, paano ko gagamitin ng tama ang season na meron ako ngayon? So ngayon, let's talk about how to wait well and how to trust God's timing at paano maging ready habang naghihintay. So number 1, stay faithful in the waiting. So kung naiisip mong, parang napapag-iwanan na ako or parang na-stuck na ata ako sa season ko. Wait, you're just in different situation or different season, 'di ba? Hindi pare-pareho kasi ang timeline ng tao kaagapay. Hindi porke may love life na ang iba, may love life na sila, dapat meron ka na rin. Iba yung timeline mo sa timeline ng Panginoon sa buhay mo. Parang kapag nanonood ka ng series or movies, 'di ba? Minsan parang ang dragging ng story, ang daming filler episodes, 'di ba? Nang pinapanood mo, let's say na anime or palabas. Minsan naman ang bilis ng transition, yung parang nirush yung ending ng story. Or kaya naman, may character development agad. So iba-iba, hindi ba? But here's the thing, baka yung feeling mo na stuck ka, might be a moment sa buhay mo na parang may pinoform or nire-refine ng Diyos sa'yo. Like, baka nire-refine niya yung patience mo, nire-refine niya yung discernment mo, kaya naman yung emotional maturity mo. Number 2, live with intention. Kaagapay, klaruhin natin to . Ang paghihintay ay hindi katamaran. 'Di ba? Hindi ito yung parang nakapos ang buhay mo habang nag-aabang-abang ka na lang do sa hinihintay mo o do sa bagay na darating . Hindi ibig sabihin na single ka, parang naka-hold na rin yung joy mo, yung paglago mo, like yung growth mo or yung purpose mo. Waiting doesn't mean na nakatenga lang tayo. Okay? Dapat kahit naghihintay tayo, intentional pa rin tayo sa ating mga ginagawa. 'Di ba? Huwag natin sayangin yung ating paghihintay. Huwag tayo mag-wait in idleness. Kasi sa totoo lang, maraming kabataan ngayon ang nahuhulog sa ganitong mindset. Yung parang sinasabi nila, pag nagka-love life na ako, saka ako magiging masaya. Or kaya pag may partner na ako, saka ako magiging buo. Pero kaagapay, delikado yan. Kasi kapag pumasok ka sa relationship na umaasa na siya ang pupuno sa'yo, sorry to break it to you, pero hindi totoo yun, hindi mangyayari yun. God uses single seasons, yung singleness natin, no? Yung season na ito, not to punish us, but to prepare us. Kaya kung nasan season ka man ngayong kaagapay, kunyari nag-aaral ka, mag-aral ka. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka. Kung nagsuserve ka sa church, mag-serve ka. O kaya naman kung nag-i-invest ka sa mga bagay-bagay, mag-invest ka. O kaya naman, time to rest. Siyempre, huwag natin kakalimutan. Nagpapahinga ka, magpahinga ka. At alam mo ba, sobrang gusto ko yung nabasa kong statement before na parang sinasabi, who you are in your singlehood will be magnified during your relationship period. So, doon mo maiisip na kung ano yung ginagawa mo ngayon. Like ngayon, right now, na single ka, will greatly affect your future relationship. So, gamitin natin, di ba? Use our current season as our preparation for our next season. O kung saan man tayo dadalhin ng Lord.
Kasi ang hinahanda ni Lord ay hindi lang yung darating na relationship o yung bagay na pinagpe-pray mo. Hinahanda niya rin ikaw. Hinahanda niya rin tayo. 'Di ba? Para kayanin natin at handa rin tayo do sa bagay na hinihingi natin sa Kanya or pinagpe-pray or hinihintay natin. Number 3. Let frustration teach, not harden your heart. Ayan, aminin natin kaagapay. Hindi cute ang waiting season. Napakahirap maghintay, hindi ba? May araw na okay ka, may araw na kontento ka, kalmado ka, hopeful ka, 'di ba? Full of motivation ka. Tapos may mga araw din na makikita mo sa feed mo na meron nang na-engage, may kinasal na, nagse-celebrate na sila ng anniversary, may pa soft launch or hard launch, ano pa bang launch, kung ano-anong launch ang makikita mo. Tapos bigla ikaw magtatanong kay Lord, 'di ba? Na parang, Lord, bakit sila meron na? Bakit sila nandun na sa point ng buhay nila na gano'n? Pero kaagapay, gusto kong sabihin sa'yo na normal yan. Pero tandaan natin, normal ang ma-frustrate. Pero mapanganib ang bitterness. Kasi kapag hinayaan nating manatili yung inggit, yung comparison, at self-pity, unti-unti nitong parang pinapatigas yung puso natin. At kapag tumigas na yung puso natin, mahihirapan tayong magmahal ng tama. Lagi nating tandaan that delay doesn't mean denial. Minsan, hindi dahil tahimik yung season mo parang wala nang ginagawa si God. His silence is not His absence. It just means na may ginagawa ang Lord sa buhay mo behind the scenes. Hinuhubog ka pa niya, nire-refine ka pa niya, hinahanda ka pa niya. Yung mga bagay na yun kasi hindi mo matututunan kapag minadali mo yung proseso. And number 4, pray for trust, not shortcuts. Aminin natin kaagapay, guilty tayo lahat dito. Madalas may mga prayer tayong, Lord, kailan po ba? Or Lord, hanggang kailan po ba ako maghihintay? Or kaya minsan pinagmamadali natin siya na, Lord, pwede po bang ngayon na? Pwede bang ngayon yun na paratingin yung pinagpe-pray ko? Pero ang patience, 'di ba, ay hindi yung paghihintay lang ng oras kaagapay. Patience is trusting God's heart, trusting His character, na kahit tahimik siya, kahit feeling mo wala pang nangyayari. This is the kind of faith na dapat meron tayo everyday, no? Yung pinipili natin magtiwala kahit ang dami pa rin natin tanong at the back of our minds. Diba? Pinipili nating umasa kahit wala pa tayong nakikita. Pinipili nating maging faithful kahit wala pang resulta. Sana'y maging prayer natin everyday kaagapay na, Lord, tulungan mo kung maghintay ng hindi nagrereklamo. O kaya, teach me to trust you even when it's quiet. Help me, Panginoon, to believe na kahit ang no or not yet mo ay paraan para ihanda ako. Or kaya, Lord, tulungan niyo akong i-guard yung puso ko. Tulungan niyo akong wag kayong i-rush. Ayoko na po maging pala desisyon. Kaagapay may dahilan kung bakit minsan pinapatagal ni Lord, hindi para pahirapan tayo, kundi para protektahan tayo. May mga relasyon kasi na kapag dumating ng maaga, baka ikasira lang natin. May mga puso na kailangan mo nang buuin, kailangan mo nang i-refine. Nakikita ng Diyos yung mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niya kung sino ang handa at kung sino ang hindi pa. So habang naghihintay tayo, don't just pray for timing. Ipag-pray din natin ang ating sarili na matuto tayong magtiwala. Yung klase ng pagtitiwala na kahit wala pa tayong nakikita, alam nating may ginagawa siya. Yung tiwalang kahit mabagal, alam nating hindi siya nagkakamali. Yung klase ng tiwala na alam mong may inihanda siya at darating yun sa tamang oras at kapag tama na yung kalagayan or yung state ng mga puso natin. So kaagapay, maybe this season is not about finding the one. Maybe it's about becoming someone that God wants you to be. Because when the right love comes, hindi mo mapifeel na parang pinabilis. Hindi mo rin mararamdaman na parang ipinilit. Mararamdaman mo na, eto yun. Eto yung bagay na pinagpe-pray ko. At kapag dumating na yung puntong yun, we will look back and say, kaya pala ako pinaghintay ni Lord. Salamat Lord dahil pinaghintay mo ko. Sa ganung paraan, naihanda mo ko.
So this time, kaagapay, samahan mo naman ako sa maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, tunay kang matapat sa lahat ng panahon. Salamat po sa paalala ng Psalm 90 verse 12 na teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan mo po kami na pahalagahan, Lord, yung bawat season ng buhay namin at gamitin ito ng may intention at purpose. Habang naghihintay po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging faithful, na mag-grow, mag-serve, at magmahal ng tama. We pray that we will intentionally guard our hearts mula sa inggit, mula sa bitterness, mula sa impatience. Tulungan mo po kami, Lord, na mas magtiwala sa timing mo at maintindihan na minsan may mga sagot kayong no or not yet, pero ito po ay para sa aming proteksyon. Gawin mo po kaming handa, Panginoon, sa tamang panahon na may tamang motive at tamang puso. We surrender everything to you, especially our hearts, at kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. We honor you, we love you. In Jesus' name, Amen. Kaagapay, kung nakarelate ka at na-inspire ka sa kwento ng ating letter sender, pwede ka mag-send ng letter, ng chat or message sa amin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At baka sa susunod, ma-feature natin ang kwento mo dito sa In-Betweens. Tandaan, sa bawat kwento na binabahagi mo, pwede ka maging encouragement sa ibang listener na makaka-relate sa storya mo. Kaya huwag ka na mahiya, i-share mo na yan kaagapay. At sa puntong ito, nagpapasalamat na tayo sa mga sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter site. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero hindi pa dito natatapos ang ating journey. Magkakarinigan tayo ulit next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.